Hello mga kabs, ako si Kabus na vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. At kung ikay naghahanap ng mga interview sa housekeeping at mga idea sa housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs, ito ang channel na dapat mong puntahan mga kabs. Dahil mga kabs, gumagawa po tayo ng mga interview ng housekeeping, mga idea ng mga housekeeping kung paano pumasa sa interview at paano sagutin mga kabs ang interview ng housekeeping. Ngayon naman mga kabs, pag-usapan natin ang mga interview ng on-call cleaner, kung paano pumasa at paano sagutin ang mga interview. May ginawa ko dito mga kabs na 7 na question. English mga kabs, tapos bigyan natin kahulugan ng Tagalog at ipaliwanag natin mga kabs kung paano ito sagutin ng ating mga kababayan sa Pilipinas kapag sila ay nag-apply ng on-call cleaner mga kabs. Para magkaroon sila ng idea, para magkaroon sila ng isagot sa employer mga kabs at hindi na sila mahirapan. Makakuha sila ng mga kaunting idea mga kabs at maibigay natin sa kanila para matulungan natin ating mga kababayan Pilipino na pumasa sa interview mga kabs sa mga on-call cleaner o sa cleaner papunta dito sa Saudi Arabia mga kabs. Narito mga kabs ang unang tanong halimbawa ng employer para sa iyo. What is on-call cleaner means for you? Ano daw ang on-call cleaner para sa iyo? Anong pagkakaintindi mo tungkol sa on-call cleaner? So, ang sasagot mo dito mga kabs ay ganito. An on-call cleaner is a type of a job where a person is called to clean a house or office at a specific time or day. Yun ang may sagot mo doon sa employer mga kabs. Ang on-call cleaner mga kabs, isang klase ng trabaho na wala siyang oras. Bakit walang oras mga kabs? Kasi anytime tumatawag ang mga kliyente mga kabs, halimbawa magpapalinis ng kondo, magpapalinis ng mga office, magpapalinis ng mga bagong gawa na building, tatawag yan mga kabs sa inyong opisina. So, doon sa employer nyo mga kabs. Pagtawag ng kliyente mga kabs, i-prepare ka agad yung mga pupunta doon mga kabs, i-set up ka agad yung mga tauhan mga kabs para maglinis, pati mga gamit. Kaya sinasabi mga kabs na walang time. Minsan naman mga kabs, kung doon na talaga kayo naglinis araw-araw or ilang linggo kayo nilagay doon mga kabs, yun ang 7 to 7 ba kayo doon or 6 to 6 ba kayo doon, yun ang oras ng linis nyo mga kabs. Pero minsan mga kabs, walang oras ang pagtawag sa mga kliyente mga kabs. Kaya tinatawag ito na on-call cleaner. Kasi ang mga on-call cleaner mga kabs ay naka-stay lang sila sa accommodation. Pagka may tawag mga kabs, ipadala kayo ng employer, maglilinis kayo doon at kukunin din kayo ng pagkatapos na maglinis kayo mga kabs. Minsan 4 na oras, minsan 5 oras, minsan 8 oras kayo maglilinis din mga kabs. Ipadala kayo ng employer, pagkatapos kukunin din kayo mga kabs at ibalik sa accommodation. Kaya tinatawag na on-call cleaner. Pangalawang tanong mga kabs, halimbawa ng employer para sa iyo. What are the responsibilities of an on-call cleaner? Ano daw ang mga responsibilidad ng on-call cleaner mga kabs? Ano daw mga duties ng on-call cleaner? The responsibilities of an on-call cleaner are cleaning house, office, taking care of equipment, and responding to emergency situation. Yun ang responsibility ng on-call cleaner mga kabs. So yun nga mga kabs, ang responsibilidad ng on-call cleaner ay maglinis ng bahay, sa office, mga hospital halimbawa, at saka mag-iingat sa mga equipment, kagaya ng mga dinadala nyo mga vacuum, yan ang mga linisan nyo pagkatapos yung gamitin. At mga emergency situation, halimbawa may mga natapon na langis sa bahay na pinaglinisan nyo, may nagkaroon ng incident, kayo pa rin ang responsibilidad mga kabs mabilang on-call cleaner mga kabs. Kaya tinatawag dito na taking care of equipment and emergency situation. Yun ang dapat isagot mo sa employer mga kabs kapag ikay na interview. Pangatlong tanong sa employer mga kabs para sa iyo, do you familiar of cleaning machine? Familiar ka ba daw sa mga cleaning machine? Kung alam mo ito mga kabs, sabihin mo kaagad, yes sir. Tapos sabihin ng employer sa iyo mga kabs, give me sample of name of cleaning machine. So banggitin mo kaagad mga kabs yung mga vacuum machine, scrubbing machine, polishing machine, at carpet shampoo machine, blower machine. Yun ang mga banggitin mo sa employer mga kabs kapag ikay na interview or natanong sa mga ganitong tanong mga kabs. At yun talaga mga kabs ang ginagamit kadalasan sa ating mga on-call cleaner o mga cleaner mga kabs. Yung mga vacuum machine, polisher machine, yun ang mga common na ginagamit talaga mga kabs kapag kayo ay naglilinis sa ibang
kapag kayo ay naglilinis dito sa bansang Saudi Arabia or kayo ay naging cleaner o on-call cleaner dito sa bansang Saudi Arabia. Pang-apat na tanong mga kabs ng employer para sa iyo. Are you willing to work even if the working hours are different? Willing ka ba daw magtrabaho kahit ang oras ng on-call cleaner ay paiba-iba? Halimbawa, bukas 7, sunod na araw naman 10, sa sunod na araw naman ay 6 o'clock. Ang tinatanong ng employer dito mga kabs, kung willing ka ba magtrabaho sa mga ganong oras na paiba-iba. So dito mga kabs, di mo pwedeng sabihin no sir. Sabihin mo dito mga kabs, yes sir. Tapos ipaliwanag mo kung bakit willing ka. Tapos isagot mo sa kanya mga kabs ay ganito. Yes sir. I can adjust because I have experience with my company before with a night and day schedule. So sabihin mo sa kanya, yes sir, kasi naka-experience na po ako sa mga ganyang schedule sa dati kong kumpanya na iba-iba ang mga oras. Para talagang kukunin ka niya, eksperensyado na pala to. Flexible tong tao na to, marunong mag-adjust. Kaya yun ang isagot mo mga kabs na may experience ka na sa mga ganong schedule sa dati mong kumpanya para ma-hire ka mga kabs siyempre. Panglimang tanong mga kabs ng employer. What would you do if you saw a spill or accident at home? Ano daw gagawin mo kapag ikay nakakita ng spill o accident sa isang bahay na pinaglinisan mo mga kabs? Yung spill mga kabs, ibig sabihin nun yung mga natapon na mga chemical, natapon na mga, halimbawa may mga blood spill, yung mga dugo na nagkalat. Ay yung halimbawa ng spill mga kabs, o yung mga accident mga kabs na may nabubog. Ano daw gagawin mo mga kabs sa mga ganyang sitwasyon? So mga kabs, ang sagot mo naman sa employer ay ganito. If I see a spill or accident at home, what will I do is call the homeowner. Pangalawa, ensure people's safety. Pangatlo mga kabs, clean up spill quickly. So, kapag nakakita ka ng mga ganong aksidente mga kabs, i-report mo kaagad sa homeowner, sa may-ari ng bahay. Tapos mga kabs, pangalawa, i-ensure mo yung safety ng mga nakatira doon mga kabs. So, pag may caution board ka, siyempre, lalagyan mo kaagad mga kabs. Ibabakon mo kaagad yung nag-spill na mga chemical or na may mga bubog na nagkalat. Bakuran mo kaagad yun mga kabs para hindi mapuntahan ng mga bata, hindi mapuntahan ng mga tao, baka sila'y mabubog pa mga kabs. Pangatlo mga kabs, clean up quickly. Linisan mo kaagad mga kabs para hindi na magkalat ang iba pang mga spills or chemical ba yan mga kabs. Hindi na siya makapunta sa iba-ibang mga area mga kabs. Bilisan mo kaagad paglinis. Yun ang mga isagot mo sa employer mga kabs. Pang-anim na tanong mga kabs ng employer. What to do if you find money or jewelry while cleaning? Ang sabi mga kabs, paano daw kung nakakita ka ng mga pera or mga alahas habang ikay naglilinis mga kabs? Ano daw ang gagawin mo? So ganito ang isasagot mo sa employer mga kabs kapag nangyari sa mga ganyang sitwasyon or na-interview ka or natanong sa iyo itong mga kabs. First, I inform the owner that there is items left behind. So sa mga ganitong sitwasyon mga kabs, hindi maiwasan yung mga nagpapalinis mga kabs na may maiwan sila mga pera sa gilid-gilid or mga alahas dyan lang nakalagay. Pero wag pa rin magkampante mga kabs. Mahirap pa rin yung mga ganitong sitwasyon. Mamaya pain lang pala, mamaya may mga patibong mga kabs na ibig sabihin. Kapag nakita kayo ng mga ganong mga kabs, i-report nyo kaagad sa may-ari ng bahay o nagpapalinis ng bahay mga kabs na may naiwang gamit, isaulin nyo mga kabs. Kung maaari lang mga kabs, huwag nating pag-interesan ang mga ganong bagay kasi mga maliliit na bagay lang yun mga kabs, makikita rin natin yan. Kaysa magkaroon pa ng problema, ang pagkalinis natin o magkaroon pa tayo ng problema sa employer at sa may-ari ng bahay mga kabs. Kung maaari, iwasan natin, isauli natin mga kabs na, ipaalam natin mga kabs na may naiwang gamit sa mga nililinisan natin mga kabs. Pang-pitong tanong mga kabs ng employer para sa'yo, ito yung panghuli mga kabs na tanong. What if the madam or landlady angry and complain about your work? How to explain? Paano daw kung nag-complain ang madam or landlady sa iyong trabaho? Halimbawa, nag-complain siya na, ay madumi to,
kulang sa linis to. Halimbawa, nagagalit na siya, nagdaldal na siya ng daldal. Anong gagawin mo? Paano mo i-explain? Minsan mga kabs, ang ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia, naka-experience din naman talaga ng ganyan at hindi rin maiwasan yan mga kabs. Dahil minsan, ang mga employer, talagang hindi sila satisfied sa linis ng isang on-call cleaner. Minsan, nagko-complain sila, take note mga kabs, dito kapag nagpalinis sila, minsan ginaganon pa nila yung mga bintana, mga gilid-gilid. Kung may makita pa silang alikabok mga kabs, talagang ipapalinis sa iyo mga kabs. Kaya kapag tayo maglinis, ayusin natin paglilinis mga kabs na wala talagang makapa na alikabok at gawin natin ang dapat na pinapagawa sa atin ang trabaho natin bilang on-call cleaner mga kabs. So ganito isasagot mo mga kabs kapag na-encounter mo tong tanong na to. First, calm down. Okay, calm down ka muna mga kabs. Huwag muna siyang salubungin sa galit niya mga kabs. Kalma ka lang. Hayaan mo muna siya magsalita, magdaldal mga kabs. Patapusin mo muna siya. Pangalawa mga kabs, let him talk. Ibig sabihin, hayaan mo siya magsalita hanggang matapos siya. Ang pangatlo mga kabs, ikaw naman ang sasagot ngayon. Pakiusapan mo siya ng maayos, ng mahinahon mga kabs. Sabihin mo sa kanya, Madam, can I also explain my side about my cleaning, about my work? Yun ang sabihin mo sa Madam. Tapos ipaliwanag mo sa kanya bakit na hindi mo nalinisan to, kinapos ka ba sa oras, nauna mo ba yung kabila, paliwanag mo sa kanya para maintindihan niya at hindi na siya magagalit. So yun ang magandang gawin sa 7 tanong na sinasabi ko mga kabs. Huwag tayong uminit din ang ulo, lumalaban sa mga kasi magkaroon ng problema mamaya, magsumbong pa dun sa employer, magreklamo sa employer. Ang employer din mga kabs, ang kumpanya din mga kabs ang maapektuhan. O yung cleaner mo dito lumalaban. Yun ang ibig sabihin mga kabs, na huminahon ka, hayaan mo muna siya magsalita, patapusin mo siya mga kabs, at pagkatapos sabihin mo sa kanya, Madam, can I explain also my side about my cleaning? What is the problem? Sabihin mo sa kanya mga kabs. Yun ang ibig sabihin sa pang-7 tanong at panghuling tanong natin mga kabs, na ipaliwanag mo kung sakasakaling nagagalit na yung madam, sabog na siya sa galit, patapusin mo muna. At pagkasunod mga kabs, i-explain mo sa kanya ang iyong side kung bakit nangyari yon. So yun mga kabs, ang mga 7 tanong halimbawa ng employer sa Pilipinas kapag pumunta sila at ma-encounter nyo mga kabs yung mga tanong na yon. Ang mga question na yun mga kabs ay ginawa lang natin para halimbawa, at least may mga idea na kayo. At kailangan mga kabs, ang advice ko sa inyo kapag kayo ay mag-apply ng housekeeping papunta dito sa Saudi Arabia, mag-practice din kayo ng kaunting English, kahit kaunti lang mga kabs. Hindi naman kailangan mga kabs na magaling ka talaga mag-English kapag ikay nag-apply dito sa bansang Saudi Arabia bilang cleaner o housekeeping. Kailangan lang masagot mo yung tanong, kahit putol-putol, kahit English kamatis mga kabs. At saka mga kabs, kapag kayo ini-interview, huwag niyong kalimutan din mag-smile. At saka lagyan niyo ng action ng kaunti yung mga sagot niyo mga kabs para mapabilib niyo yung employer na seryoso kayo at maniwala na talagang porsigido kayo mag-apply ng cleaner papunta dito sa bansang Saudi Arabia. At saka tungkol sa mga interview mga kabs na mga cleaner at housekeeping, meron po tayo sa video natin. Bisitahin nyo lang ang ating channel, Kabos na Vlogger. Alam nyo naman mga kabs na ang interview ang pinaka-importante talaga para ma-hire kayo, matanggap kayo. Yun talaga ang pinaka-importante. Kahit kumplito pa yung mga dokumento mga kabs, kung di mo may pasa ang interview at isa pa mga kabs ang medical. Yung dalawa mga kabs, interview at medical, yan ang pinaka-importante mga kabs pagpunta mo dito sa bansang Saudi Arabia. Abangan nyo rin ang mga video na gagawin pa natin mga kabs about sa mga housekeeping question and answer. Gagawa pa tayo mga kabs. At kung nakatulong sa yung video na ito mga kabs, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para ma-notify kayo sa mga sunod ng video na aking gagawin. Maraming salamat sa iyong panonood mga kabs, at ako si Kabos na Vlogger, isang housekeeping dito sa Saudi Arabia. Salamat sa iyong suporta.